Charmaine, hindi nagsalita ang nasa kabilang linya, pero sigurado si Rowan na si Charmaine ang sumagot ng telepono. Kilala niya ang boses nito at ng mga kapatid nito. Sigurado rin siyang nakikinig ito sa kanya. Ibinigay ng tita Katrina ang number mo. Patuloy niya. Listen to me, magkita tayo tomorrow. Wala ka namang pasok sa school kasi Saturday, diba? Hindi pa rin ito nagsasalita. Look, gusto kong magpunta sa Enchanted Kingdom. I haven't been there and it's for kids. I'm not a kid. Kahit masungit ang tono nito, nakahinga pa rin siya ng maluwag. Well then, samahan mo na lang akong mag-shopping. I'd like to buy a new cellphone. Luma pala itong model na nabili ko. Ibibigay ko na lang ito kay daddy. Gusto kong bumili ng bago. Ibibigay mo ba kay Lolo Augusto? Sana, kung gusto niyang mag-cellphone. Ano ba yung unit mo? Gusto mo sa iyo ko na lang ibinigay? Bago pa ito. Si daddy naman kahit ano na lang sigurong cellphone. Basta nakokonta ko siya. She kept her fingers crossed. Sana ay pumayag ito. Talaga, Tita Rowan? Ibibigay mo sa akin ang cellphone mo? Sumigla ang boses nito. Napangiti siya. Yes, kung gusto mo. Aniya kahit alam niyang hindi bagay sa adolescent na tulad nito ang cellphone na pinag-uusapan nila. Sure. Well then, samahan mo akong mag-shopping bukas. I also need to buy new shoes and bags. Everything. Wala na sa usong wardrobe ko eh. That's not true. Idol nga kita. Charmaine's voice slowly trailed up. Tila napahiya ito ng aminin na idolo siya. She on the other hand, smiled patiently. Pagsapit ng Sabado, dinaanan ni Rowan si Charmaine sa bahay ng mga ito. Nakabihis na ito nang dumating siya. Let's go, tita. Agad nayakan nito sa kanya. Wait lang. Tumingin siya kay Dexter na nakaupo sa sopa at nakatingin lamang sa kanila. Dexter, sasama ko muna si Charmaine ha. We'll be back at around 3. Hindi pa nakakaimik ang ama, ay umentra na si Charmaine. Tita, here is my stone, age 51. Swap na tayo ng SIM. Sige na. Napapangiti na lamang siya nang ilabas ang mamahali niyang cellphone. Talagang napasubo na siya. Ito na mismo ang nagtanggal ng SIM card at nagpalit ng ngayon. Goodbye, masayang wika ni Charmaine sabay halik sa lumang cellphone. Tuwang-tuwa siya sa nakakitang kagalakan sa mukha nito. Charmaine was still a child no matter how she tried to act like a grown-up. Material na bagay lang ang gamot sa sama ng loob nito sa kanya. Rowan, can we talk? Tumingin siya sa mukha ni Dexter. Nakalarawan doon ng disgusto. Pinalungan muna niya si Charmaine bago sinagot ang lalaki. Wait for me in the car. May pag-uusapan lang kami ng daddy mo. Sandali lang ito. Tumalima naman ang dalagita. Kumilos siya at naupo sa katapat na sopa ni Dexter. Rowan, hindi ko pinipintasan ang generosity mo, lalo na pagdating sa mga anak mo. But that gadget costs too much. Hindi ko mapapayagan si Charmaine na tumanggap ng ganung bagay sa kahit sinong tao, not when she hasn't earned it yet. Napakunot na siya. Pamangking ko si Dexter. Wala akong nakikitang masama kung tatanggap siya ng ganun mula sa akin. And what does it cost anyway? Mababayaran mo ba ang kaligayahan ng anak mo? That's not the point. Tila napipik ang tono nito. The point is hindi siya dapat tumanggap ng ganung bahay. Luho ayun. Paano kung masanay siya? Hindi ko kayang sundin at pagbigyan ng bawat hiling niya just like that. Hindi ako si Don Augusto Husseña. Wala namang sarkasmo sa boses nito. Pero nairita pa rin siya. What are you trying to imply? Halos pasinghan na sabi niya. Dexter, pareho kami ng mga anak mo na ulila sa ina. Your kids are lucky dahil may Rowan at Katrina nagmamahal sa kanila. I grew up without a mother too. But they're luckier because I didn't have aunts to pamper me. Hindi agad ito nakapagsalita. Pero waring may nais itong sabihin dahil bumuka ang bibig nito. Ngunit dagli rin nito yung tinikom. Pagkuway sinapon nito ang nakasakati ng likuran siya. Naglubag naman ang loob niya. Dexter, I don't want to fight with you. Gusto kong mapalapit sa mga anak mo dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanila noon. They need a mother. And that role doesn't belong to that tricksy woman. Hindi niya alam kung bakit biglang lumabas yun sa bibig niya. Not that she was jealous of Trixie. Well, she was a little. Humarap ito sa kanya. May amusement pagtataka sa nakaguhit sa mukha. Trixie, what has Trixie got to do with this? Saglit siyang napipi. Of course, she has got a lot to do with us. Kung siya ang magiging second mother ng mga anak mo, I don't think she fits the role. Well, she seems like a child herself. Pangagalaitin niya. And who do you think fits the role? Tanong nitong waring nanunodyo. A boyish smile was playing on his lips. Ewan ko sa'yo, masinghal niyang sagot. Basta ko, I'm doing my role as the children's aunt. It's my privilege to do that. To pamper them because they deserve it, kahit hindi sila anak ni Don Augusto.
You do? What? Hindi niya naunawa ng sinabi nito. Anong you do ang pinagsasasabi nito? You fit the role. You're perfect for it. Hindi agad siya nakapuhap ng sasabihin. Ano ba ang dapat niyang maging reaksyon? Perpekto raw siya para maging pangalawang ina ng mga anak nito. Walang ibang mas suitable na maging ina nila now o Charis Gan kundi ikaw. Kasundo mo ang mga bata at stop, I don't want to hear the end of it. Napipikang pigil niya sa sinasabi nito. You seem to be forgetting what happened 12 years ago. What you and Charis did to me. Hindi niya napigilan ng mapayak sa mapait na alaala. How dare he told her na siya ang pinakasuitable na maging ina ng mga anak nito. Nakalimutan na siguro nito kung gaano sakit ang dinanas niya nang iwan siya rito para sa kanyang pinsan. Nilapitan siya nito. He tried to touch her shoulder but she dodged his hand. Napris ang kamay nito sa air. Don't you dare to touch me. She hissed at him. Tears still running down in her face. Don't you ever dare. If that's what you wish, mahina nitong sad sa kabunguntong hininga. Rowan, I was merely trying to tell you that you're the most suitable woman to play the role of my children's mother. Hindi ko naman ibig sabihin nun na gagawin nga kitang pangalawang ina nila. He smiled bitterly. No, please don't think that way. Hindi ako bagay sa'yo. Then and now. Hindi siya nakasagot sa payag nito. Ang sa akin ay pangarap lamang. Mahinang dugtong nito. Halos malusaw naman ang puso niya sa revelasyon nito. Bakit ba siya nag-react ng ganun? Sa ginawa niya, she should away all the possibilities of a reunion for them. Tumalikod na ito at walang imik na umakit sa hagdan. Narinig niya ang pagbagsak ng pinto sa gilid nito. Saka pa lang niya nakuha ang makbang palabas ng bahay. Sa kotse nadat na niyang inip na nag-aabang sa kanya si Charmaine. Nagniningning ang mga mata nito nang makita siyang palapit. Akala ko hindi tayo pinayagan ni Daddy. Lilim na saan nito? Kamuntik na. Malamig ang sagot nito. Pumasto siya sa harap ng manibela at pinuhay ang makina. Tita Rowan, saglit niyang inalis ang mga mata sa daan. Yes, can I call you mommy? Muntik na niyang mabitawan ang manibela. Pordes, ano ba naman ang mag-amang ito? Wala yatang alam ang mga ito kundi bigla ng puso niya. She managed to smile. Gusto mo ba akong maging mami? Pabiro niyang tanong. Kung mahal mo si Daddy, why not? Pabali walang sabi nito sabay kibit ng mga balikat. Sabi ni Tita Kat, dati raw kayong mag-sweetheart ni Daddy. Bakit hindi ikaw ang naging mami namin kung gano'n? She was amused. Despite her preciosity, Charmaine was such a sad. Things happen na way only God knows why. Malungkot niyang sagot. Tita, you know what? I forgive you. Panay ang pindot nito sa keypad ng cellphone habang nagsasalita. Forgive me for what? Kunot noong tanong nito. I saw you kissing Daddy at the ranch house that night. Huminto ito sa pagtisex, seryosong tumingin sa kanya. Isinumbong kita kay Tita Kat. She told me people in love really kiss each other. Then she told me your love story. Sus, aminin mo yan. You forgave me dahil sa cellphone. Biro niya. Well, maybe, pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Can I call you mommy? May I? Nagsusumama ang mga mata nito nang sagot niya itong suliban. If it's okay with your daddy. Bantulot niyang tugot. I'm sure okay lang sa kanya. Pumalaklakpak pa ito. Wait, iti-text ko si Tita Kat. Tinangka niya itong pigilan ngunit hindi rin nagpapigil sa pag-share ng good news kay Tita Katrina. Ilang sandali lang ay tumunog ang antik na cellphone. Ang Tita Katrina niyang tumawag. Yes, Tita. Sinabi nga ba sa ni Charmaine na gusto kaniyang maging mami? Tumatawang tanong nito. Tita, I'm driving. I'll talk to you later, okay? Hindi na niya hinintayan na sumagot ito. Ini-off na niya ang telepono. Para siyang wala sa sarili habang nagsashopping. Parang echo na umaalingango sa isip niyang naganap na usapan sa pagitan nila ni Dexter. Pati ang mga sinabi ni Charmaine. Ana Margarita Rowan, magkatawang tao ka. Aniya sa sarili. Tita, what's wrong? Muntag sa kanya ni Charmaine. Hindi niya alam kung madidismasaya siya o ano sa sinabi nito. Tita at hindi mami ang tawag nito sa kanya. She scolded herself silently. Katril Rowan, tama bang umasa ka? Nothing. Dumiretso siya sa paglalakad. Sumunod dito sa kanya. Marahil ay wala talaga siya sa kanyang sarili sapagkat bumangga siya sa isang mataas na figura at kamuntik nang bumagsak sa simento kung hindi siya nagapan ng nabangga niyang lalaki. Alan, napahiya siya nang makilala kung sino iyon. Si Alan, of all people. Hey, he smiled. You're walking to the moon. Ay, sorry. Cares for a snack? Sinulya pa niya si Charmaine. Nakasimango ito halatang hindi aprobado si Alan. Ngunit nahihiya naman siyang tanggihan ng panyaya ng lalaki kaya nagpaunlak na lamang siya. Habang nagmemerienda sila sa isang mamahaling coffee shop, hindi maipinta ang mukha ni Charmaine. What a coincidence. Ani Alan sa pagitan ng pagsimsim ng frappuccino nito.
Sa Greenbelt ko sana balak ibili ng regalo si Mami for his birthday. Mabuti at dito ko naisipang dumiretso. Panay ang pukol nito nang makahulugang tingin sa kanya. Tila hindi nito pansin ang presensya ni Charmaine, who was acting like a selfish mother na nagtsatsaperan sa pinakamamahal nitong anak. Oh, her birthday? Hindi niya napigilan kung kailan yun ang pangambang imbitahin siya nito sa pagtitipon. Iniwasan na niya ito simula nang dumalo siya sa birthday party nito. Hindi siya nagre-return call sa mga tao nito sa opisina. Si Daisy lamang ang gumagawa ng palusot upang hindi tuloy ang ma-discourage ang pinsan. Sa Saturday night, are you free to come? Susunduin din kita sa inyo. Dahil siyang payag nito, sinabi sa akin ni Daisy na may lakad kayo ngayong Sabado, pero hanggang lunchtime lang. 8 o'clock naman ng gabi mag-uumpisa ang party ni Mami, so marami kang time para mag-prepare. Can you come? Naku, talaga naman si Daisy na yun. Halos nahuhulaan na niyang hindi coincidence ang pagkikita nila ni Alan sa mall. Nag-text siya kay Daisy na patungo siya ron. Marahil ay nai-relay agad nito sa pinsan ang impormasyong yun. Ito ang presidente ng Rowan Alan Loveday. Well, see, sabi na lamang niya. Basta na lang kasi dumarating si Daddy. Baka dumating siya this weekend. Mas mabuti ngayon, isama mo siya para ma-meet ko siya. Bahala na. Pagkatapos nilang mag-snack, nagayayaan na si Charmaine na umuwi. Tila nawala ito sa mood na maglamerda. Pagdating sa bahay ng mga ito, nagulat siya ng madat nandun si Trixie. Naka-apron pa ito at may hawak na siyansi nang pagbuksan sila ng pinto. Nagpi-play Mami ba ito? Inatake siya ng kung anong negatibong emosyon dahil sa naisip. Kaya sa halip na pumasok, kagad na siya nagpaalam kay Charmaine nang makabalik sa kanyang kotse. Pinaharurot niya yung palayo na tila hinahabol ng 10 demonyo. Kinabahan si Rowan ng madat nang sa tanaw niya ang ama pag-uwi niya. Nakasubsob ito sa study table. Dad, malungkot ang anyo nito nang mag-angat ng muka. Nandito ka na pala. Hindi ko na malayan ang pagdating ng kotse mo. Nilapitan niya ito at hinalikan sa pisngi. What's up? Trouble? Tumango ito. Nasa ospital ang tita Katrina mo. May malignant tumor na pala siya na hindi pa sinasabi sa atin. Bumuntong hininga ito. She told me that. Hindi makatingin na sabi niya rito. Ilang saglit itong natahimik, ngunit ramdam niya ang nag-aakos ang titing nito. Maya-maya ay narinig niya ang pagbuntong hininga nito. What happened to my little sister? Hindi siya dating ganun. Noon kaunting kirot lamang ay dadaing na agad siya. Now it's simply incredible. May brain cancer na pala siya ay hindi ko pa alam. She underwent chemotherapy nang hindi ko namamalayan. Am I a failure as a brother? No, Dad. Of course not. Niyakap niya ito. It's just that she became a good little sister. Ayaw na niyang pahirapan ang loob mo. At least hindi muna ngayon. That she still has several months or probably longer to live. That's enough time to make up for whatever she lost between you and her. Nanatili itong tahimik habang hinahago ng kanyang likod. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa batok niya. Her father rarely cried, but now he was reading his precious tears. Napaiyak na rin siya. She's very brave, Dad. She's facing it like an iron lady. She's very tough. Wika niya sa mahinahong tinig. She wants to see you. Now, tumango ito. Marami raw siyang gustong sabihin sa iyo. Mas gusto siyang ipagsapat sa iyo at hihingi ng tawad. Nauna na iyang isiniwalat sa akin ng mga yun. Iya, please do me a favor if you can't do it for her. Patawarin mo siya. Naguguluhan kumala siya mula sa pagkakayakap nito. What do you mean? Sa halip na sumagot, pumuntong hininga ito. Hinawakan siya nito sa kamay at inakay palabas ng townhouse. Iginiya siya nito patungo sa Mercedes-Benz nito. Kagad naman silang pinagbuksan ng pinto ng driver bago ito pumwesto sa driver's seat. They were both silent on the way to the hospital. Each was lost in his and her own thoughts. Nasa labas na sila ng hospital suite ng tita niya nang muli ito magsalita. He's very ill, Rowan. Paalala nito na ilang babala sa magiging reaksyon niya sa anumang sasabihin ng tiyahin. And remember this, had I known the truth then, hindi ko hahayaang masaktan ka. I wouldn't do anything to hurt my baby. Hinalikan siya nito sa noo bago siya itinaboy papasok sa kwarto ng tiyahin. Rowan had never seen her tita Katrina so pale and weak before. Seeing her lying on a hospital bed, wearing no makeup, then only then did she realize that her aunt was really dying. Noon din lang niya napon ang maninipis at may buhok nito na animo sa isang sanggol. Now don't you look so terrified, Darnis? Nakangiting wika nito nang pumasok siya. Forgive my narcissism, hindi nila ko sinuutan ng wig. I lost my beautiful hair twice, Rowan, darling.
Ganon siya kung tawagin ito kapag naglalambing, which happened once every century. Once when alcohol consumed me, and second when chemotherapy fought for me, my hair suffered both times. Hindi na niya pagilan ang pagtulo ng luha. Save your tears, Rowan darling. Marami ka pang dapat marinig bago yan. When I'm done talking, then you should cry. Maybe a river. Nagbaling ito ng tingin bago muling nagsalita. But you have to forgive me, niece, because I am dying. You cannot forgive a dead aunt, can you? Biro nito. Lalo lamang siyang napaluha. Ano ba ang pinagsasasabi nito? Kanina pa siyang mamamatay sa suspense. What is it, tita? Come sit beside me if you don't find a dying old spinster repugnant. Shut up, nakangiting sabi niya sa pagitan ng pagluha. You may be dying but you're not old and repugnant. Naupo siya sa gilid ng kama. Dexter de Castro Yuto, come here. Gulat siyang napalinga. Hindi niya napansin na naroon din si Dexter. Lumapit ito sa kanila at naupo rin sa gilid ng kama. Katrina, I don't think it's... Shut up, you yellow dog. Let me do the talking. Hinawakan ito ang palad niya at pinisil. Now how do I start everything? Well, maybe I'll start from the beginning. When I first saw you and Dexter together, nung debut party mo, oh, I remember how beautiful you were that night. Definitely the most beautiful debutante I had ever seen after me. She laughed dryly. How I envied you then. Matama niyang pinakinggan ang pangumpisal nito. Nang huminto ito na mamagana ang mga mata niya sa kaiyak. But it was surprising to find herself being comforted by Dexter. Yakap siya nito at inaalaw siya gayong kapwa sila niloko ng tiyahin niya. Tahimik si Rowan hanggang sa may hapatid siya ni Dexter sa tanaws niya mula sa ospital. Ayaw sana niya pero nag-text ang daddy niya na nauna na ito dahil may aasikasuhin pa ito. Thanks, tipid na yung wika matapos buksan ni Dexter ang pinto ng townhouse niya. May I come in? Tila man tulot na sabi nito. Makikiinom lang ako. Tipid siyang ngumiti, saka tumango. Matapos itong ituro sa sala ay dumiretso siya sa kusina para ikuha ito ng malamig na tubig. Rowan, we need to talk. Anito nang may abot niya rito ang basong may tubig. Iiwas sana siya ngunit nalip nito ang kamay niya. Please, napilitan siyang maupo. Kanina pa niya ito gustong sisihin at mura-murahin. How could he? Ganun ba ito kaduwag para talikuran siya ng dahil lang sa manipulasyon ni na Tita Katrina at Charis? But instead of screeching him like she wanted to, lumuluhang isinatinig niyang hinanakit dito. I was trapped, Rowan. It was Katrina na handang gawin ang lahat masunod lamang ang kapritsyo niya. Just because she hated you dahil mas special ka kaysa sa kanya. And there was Charis na lumunok ito ng sunod-sunod. I should not blame her anymore. Pinagdusahan niya yun ng ilang taon until I learned to love her. Tila nadagdagan pa ang punya na nakatarak na sa puso niya sa narinig. She was crazy to think na hindi mabubura ng panahon ng pag-ibig nito sa kanya. It was pure wistful thinking. And there was then Don Augusto who was ready to kill me for hurting his precious daughter. Hindi siya papayag na hindi ko panagutan si Charis. Hindi naman kasi niya lamang totoo. Gaya mo at gaya ko. Maliban kay Katrina, lahat tayo ay biktima, including Charis herself. But there's no sense blaming Katrina anymore. There's just no use. Yumuko ito at nagpatuloy sa pagluha. And most of all, there was you. Nagtataka nagangat siya ng mukha. What had she got to do with her own betrayal? Hindi ako bagay sa'yo. Wala akong binatbat. Katrina made that crystal clear to me. Alam ko na may ibang lalaki na darating sa buhay mo, was capable of providing you with things that I could not. You would meet someone who would make your blood proud. Hindi ako yan, Rowan. You even scared me. Even now you still scare me very much. Why? Because you're the only woman who could make me feel so small and insignificant. Dahil isa kang Diyosa, habang ako ay isang hamak na mortal. He laughed scornfully at himself. I simply don't deserve you. Mababa lang ako. Hindi kita kayang abutin. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Dexter adored her. Bigla ay nabawasan ang bigat na dinadala niya sa dibdib. She managed to speak in a slow, weak voice. That's not true, Dexter de Castro. Pumislap ang mga mata nito. It's not? Nakangiti siyang tumango. Then how come you feel so high, so near yet so far? Malay ko sa'yo, ikaw nga ang naging suplado. Kunwari ang ingos niya. Ngunit dagliring na bura ang kasiyahan niya nang maalala si Trixie. What's wrong? Wala pagkakaila niya. Dapat pa ba niyang ungkatin ang tungkol kay Trixie? Maniniwala ba siya kapag sinabi ni Dexter na wala itong relasyon kay Trixie? Kayong naka-apron pa nga ang babae at malayang kumikilo sa bahay. Ito nang makita niya. Marahil ay nagpa-practice na nga ito sa role nito bilang ilaw ng tahanan ni Dexter. Napahikbi siya sa naisip.
Rowan, tinalikuran niya ito. Maybe you should go. Baka hinihintay ka na ng pamilya mo sa inyo. Nasa bahay si Trixie ngayon kaya mag-aasikaso sa mga bata. Napakiusapan ko siya na, oh, wait a minute. Parang tinarakan ng puso niya ng balisong at walang patin na pagdaloy ng dugo roon. She felt like dying. Bakit hindi na lang siya ang nagka-brain cancer? Before she know it, nakapulupot ng mga braso nito sa kanya. Rowan, what's wrong? Nag-aalalang tanong nito. Noon lamang niya napasin na humahagulhol na pala siya. Hinalikan nito ang tungki ng ilong niya. Tila litong-lito ito sa dahilan ng pag-iyak niya. Oh, please don't cry like that, sweetie. You're killing me. Ang hudyo at concerned pang unwari sa kanya. Kumasal siya sa pagkakayakap nito at pilit ibinalik ang composure. Go home, Dexter. Trixie is waiting for you. She bit her tongue. Did she have to sound so jealous? Kumunot ang noong ulit naglirin itong munti. Is it, Trixie? Please wag mong iisipin na makapalang mukha ko, but a man can't help feeling this proud when a woman sounds so jealous. Are you? Naninimbang na tanong nito. Mumukha ang bibig niya para ikay lang sinabi nito, pero walang tiling na lumabas doon. Bigla ay napipisiya. Lalo siyang napaiyak. She was beaten. This time she was betrayed by her own emotions. Rowan, darling, ani Dexter ng ngiting-ngiti. Pinakausapan ko lang si Trixie na mag-babysit sa mga anak ko habang nasa ospital ako. Yun lang. Hindi pa rin siya kumbensida. Stay here. I'll call home. Inabot nito ang landline na nag-dial. Hinanap nito si Charmin saka inaabot sa kanya ang telepono. Speak to my lawyer. Totoo, Tita Rowan. I mean, Mami pala. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Charmin sa kabilang linya. Hindi pa man yan ay didikit ang receiver sa kanyang tenga. Daddy loves you very much. Friends na lang sila ni Tita Trixie. Binigyan ko na siya ng gwapong textmate, si Tito Alan. Naiwan sa phone memory ang number niya. Nakangitiin siya nang ibalik sa katangan ng telepono. Look, what a cellphone can do. Bumaligtad ang anak mo. You believe me now. Alanganin pa rin ang tono at expression ni Dexter. Dapat bang paniwalaan ng isang Diyosa ang mga masalita ng isang mortal? She challenges humorously. Dapat lang, because a goddess knows when a mortal is lying. Look at me, Goddess Rowan, and tell me if I'm lying. He looked straight in her eyes. She didn't have to. Her heart and mind were chanting his name. Isa lang ang kahulugan niyon. She loved him still. She never stopped loving him. That's what all that mattered now. Sinugod niya ito ng yakap at kagadtong hinalikan. Wala nang pakayakayimi. After waiting for so long, humalakhak si Dexter. I love you, Dexter de Castro. Bulong niya she straddled him. She beat his knees. Sa kabila ng maraming taon na magkahiwalay tayo, mahal na mahal pa rin kita. I love you more, Ana Margarita Rowan Hasenya. Wala nang pasapa sa kalye pa. 12 years is long enough. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Will you be my wife and mother of my 3 children and a dozen more to come? Yes, yes, yes.